Oo. Wheel alignment. Ang wheel alignment ko kasi dati manual. So, nandito ngayon tayo. Nakita nyo, February pa tong video na to, pero kailangan na natin tong tapusin. Okay, ang ginagawa natin ngayon is nagpapa-rotate tayo ng mga gulong, camber alignment, toe-in, alignment, cluster, lahat kailangan gawin. Kasi yung gulong natin sa Radar Renegade is 1 year na. So, kailangan to, part to ng PMS natin. Kasi pag hindi tayo nagpapa-PMS ng camber, alignment, toe-in, yan. Ibig sabihin lang nun, baka maupod or baka madaling maubos yung mga gulong natin. Nakikita nyo naman, 'di ba? So ngayon, tatanggalin na natin tong harap, ilalagay na natin yan ngayon sa rear. Ang cross pattern pala nito is pag search nyo na lang or ilalagay ko na lang sa picture kung paano ang cross pattern ng paglalagay ng mga gulong or rotation. Hindi basta-basta ang pagro-rotate, lalong-lalo na kung kayo ay 4x4 and 4x2 or yung front. Ayan, ito ay Banados. Ito yung nasa may Imus lamang. May shop din sila sa Evangelista, pero kasi ako ay residing na sa Etibac. So ito ang parang convenient para sa akin. Bakit ko pinili si Banados Auto Kalikot? Dahil sila ay merong warranty pagdating sa camber alignment and toe-in. At marami silang binibentang gulong. And shoutout naman, baka may kilala kayo nag-underwash kasi ang dumi na ng ilalim natin. Ito yung front natin, kung nakikita nyo naman. Medyo, ayan, hindi naman totaling ubos na ubos, pero kailangan na natin tong i-rotate. Ayan, kasi wala na eh. So, ayan, nakita nyo naman. Part ng sasakyan or part ng gulong or part ng ating maintenance ang pag-camber and alignment. So, maganda talaga is maalagaan natin yung ating mga gulong kasi di rin biro ang mga gulong ha. Kaya kailangan natin tong i-maintenance. So, ito may mga wires na or yung chicken skin na kung tawagin natin. Nilagay na natin yan sa harap. So ito naman is good for 1 year. Kung nakita nyo makapal si Renegade and makunat siya ha. Di ako sponsored, di rin ako paid ni Renegade. Ako lang naman ay hango lang ito sa aking experience na okay si Renegade na RT. So ito, what is wheel alignment? Toe alignment, camber, and caster. Importante to ha. Huwag niyong i-skip ang maintenance ng gulong. Baka iniisip nyo, PMS lang. Nakikita nyo +1 and then 4.3 yung kabila. So, medyo malaki ang gap nito. Kaya kailangan. Sila 1.0. Ano yung mataas ba yung pag ganyan? Mataas na yan. Sige. Ikaw naman ang master na eh. Kabit na sila ng mga aparato para makita nyo. So, yan si Kuya, siya yung master mechanic dito sa Banados Imus. Kung nakikita nyo naman, nilagyan niya ng mga kung ano-ano yung ating gulong para ma-camber and alignment niya na at para maayos na natin ang ating mga gulong. Ayan, kung nakikita nyo naman, tinututukan ko talaga itong rotor kasi nasira siya, no? So, wala tayong magagawa dyan. May gatla na. Yung BR Kelso din natin, tatanggal na yung pintura. Pero okay lang yan. Yan si Kuya Master Mechanic ng Banados. Nag-a-adjust na siya dito sa ilalim kasi medyo malaki pala yung ating gap sa harap ng ating sasakyan. Kung nakikita nyo naman, kailangan kasi ma-0-0 yung nasa diagram or nandun sa may computer screen. Kasi pag hindi yan na 0 or hindi yan masi-0, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpa-camber alignment. Bakit? Ibig sabihin, sira yung iyong under chassis. Pag sira ang iyong under chassis, hindi nila yan masisentro, hindi nila may tatama ang camber alignment at makita na agad nila
na kailangan mo munang ipagawa yung under chassis mo saka magpapagawa ka ng camber alignment. Ayan, dapat maging pantay yan, hindi siya pike, hindi siya tikwas, no? Dapat yung pantay lang talaga. Ito yung kanila automation which is okay naman. Ayan, nakikita nyo naman. Sobrang tagal na, February 28 pa tong video. Ngayon pa lang tayo nag-upload, March 1 na. April 1 na pala. Kung nakikita nyo, 00 na yan. That's the time na makikita nyo na okay na yung pagka-camber and alignment. Huwag nyong i-skip to ha, lalong-lalo na sa may mga bagong sasakyan. Huwag nyong i-skip to kasi dito nauubos yung gulong, lalo na pag hindi pantay yung gulong nyo, uneven wear and tear yung gulong. Yung kain niya, may kain na sobrang nipis yung nasa harap ng gulong or sa gilid, merong sobrang nipis sa loob, sa inner. Kung nakita nyo, 00 na yung screen, which is nadan na agad ni Kuya yung camber alignment toe-in caster. Pero after this is gagawin nila is yung road test. Pero shoutout sa Banados dahil okay na yung ating sasakyan. 00, yan ang ating goal. Meaning wala tayong sirang under chassis. O, di nang huli. Dito ako nun. Hapon ako dumating nun. When it comes to high-speed balancing, isang shop lang ang pinagkakatiwalaan ko which is okay na okay talaga at merong warranty si Stage 1 Pasig. Okay? Dapat, ay nakita nyo, 0 grams and then 15 grams yung isa. High speed yung gamit nila dito. And then medyo mahal siya pero kailangan mo kasi to para mawala yung wiggle. And okay na okay dito. Alam niyo kung bakit? Dahil okay yung launch nila. Mabilis silang gumawa. So ang goal dito is maging okay or yung tinatawag na 0-0 talaga din yung gap na itong gulong natin para maiwasan natin yung wobble ng ating mga sasakyan. Ito naman gagawin natin. Tip lang, kapag kayo ay nagpapa-high speed balancing at nakita nyong 0-0 na at may wiggle pa rin, baka that's the time na lagyan nyo na ng tinatawag natin ng spacer or yung hub-centric ring yung ating mga sakyan. Though hindi ko sumusuporta sa mga spacer ha kasi medyo delikado siya. Para sa akin lang, yun ang aking opinion. Well, okay na okay kay stage 1 kasi pag minaramdaman kang wobble, ibalik mo lang. Free warranty naman yan at aayusin nila. Okay dito kasi ginagamitan nila ng torque wrench ang sasakyan natin dahil hindi sila gumagamit ng barel ng panghigpit. Kaya okay na okay at hindi masira yung stud ng ating mga sasakyan. Kasi importante to kasi pag ginamitan ng barel sometimes sa sobrang diin na baka maputol yon so gasto sakit na naman ng ulo yon. Kay stage 1 lang ako nagtitiwala when it comes to high-speed balancing. So, kung may trusted kayo sa Kabiter, any naman, comment nyo na lang kung kayo nanonood. Hindi nila ginawa yung likod, pero tinork pa rin nila talaga para at least maging maayos yung biyahe and then maging safe travels tayo. Hindi ako paid dito, hindi ako endorsement. Well, this is my own opinion sa aking nangyari, sa aking experience dito kay Stage 1. Maraming sa nga palang salamat kay Stage 1 dahil okay na ang ating unit.